yung pinakang malakas pinakamalubha, yung pagbabanta sa ating Pangulo. Yan o. Yung pinakamalubha na kasalanan ng Vice President, yung pagtatangka sa buhay ng ating Pangulo. Impeachment, which would lead to the conviction of the Vice President. Yung pinakamalakas, tsaka yung pinakamalubha na kasalanan ng Vice President, yun yung pagtatangka sa buhay ng ating Pangulo, sa kanyang kabiyak, yung First Lady, tsaka yung former Speaker of the House. Katagong transaksyon. Kinumpirma mga kababayan ng AMLAC yung kabuuang 6.77 billion sa covered and suspicious transactions ang sabi nakatala sa mga bank accounts ni Sara Duterte at ng kanyang asawang si Mans Carpio mula 2006 hanggang 2020. Nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa, opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa, what you see is what you get. You decide. Mga kababayan, si Dante Maravillas, tama yung ating mga analysis mga kababayan na yung pinakang malakas na article of impeachment laban kay Sara Duterte, yung pagbabanta niyang ipapatay yung ating Pangulo, si Lisa Marcos, si Martin Romualdez, kasi yung ebidensya, dokumentado, at saka yung testigo, buong mundo, yan mismo yung paniwala din mga kababayan ng mga private prosecutors. Kanina kasi pinakilala na ni lead prosecutor, public prosecutor, house prosecutor, Chinky Luistro, yung mga private prosecutors. Tinanong yung isang private prosecutor po, si Attorney Amando Ligutan, sabi niya, yung pinakang malakas pinakamalubha, yung pagbabanta sa ating Pangulo. Yan o. Yung pinakamalubha na kasalanan ng Vice President, yung pagtatangka sa buhay ng ating Pangulo, sa kanyang kabiyak at saka yung former Speaker of the House. Hindi normal sa isang civilized na bansa. Yung Vice Presidente, inanunsyo sa publiko na she already contracted an assassin. Kung yung ginawa ng Vice President ay nangyari sa ibang bansa, matagal nang napatalsik sa posisyon yung Vice President. Is it normal to do that? Tama yung mga analysis natin, mga discussion. Wala pa sa history, modern and kahit yung mga nakalipas na 100 years, walang sitting Vice President pinagbantaan yung kanyang presidente. At inamin niya mismo sa public press conference, nag-online press con siya. Nagets na ninyo kung bakit ginugulo nila yung Senado para hindi po matuloy ang trial. Kasi doon pa lang sa unang article of impeachment, malabo na hindi makonvict si Sara Duterte. Kasi nga po, pag hindi nila kinonvict nito mga Duterte senators, lalo si Sara Duterte, di gawin din natin yung pagbabanta sa kanila. Mangontrata na rin tayo ng assassin, tapos ubusin natin itong mga gunggong na senador. So ang mangyayari niyan, magiging okay lang, acceptable to people na pagbantaan ang sino man, lalo presidente, mga kababayan. It will become a very bad precedent pag inakwit nila si Sara, mga kababayan. Pakinggan natin yung sinabi ni Atty. Amando Ligutan. Ito yung press conference kanina, mga kababayan. Naitanong sa kanya. Good afternoon po to the private prosecutors. As we all know po, there are 4 articles of impeachment. Merong about confidential fund misuse, alleged confidential fund misuse, unexplained wealth, bribery, and the threats to the president. Sa mga private prosecutors po, which do you think yung strongest among the articles of impeachment which would lead to the conviction of the Vice President? I think I've been asked that question ilang beses na, at saka yung sagot is diretso. Yung pinakamalakas, tsaka yung pinakamalubha na kasalanan ng Vice President, yun yung pagtatangka sa buhay ng ating Pangulo, sa kanyang kabiyak, yung First Lady, tsaka yung former Speaker of the House. Hindi po normal sa isang civilized na bansa,
gaya ng Pilipinas na yung isang vice presidente i-aanunsyo sa publiko that she already contracted an assassin to kill no less than the President, the First Lady, and the former Speaker of the House. Kung yung ginawa ng Vice President ay nangyari sa ibang bansa, matagal na pong napatalsik sa posisyon yung Vice President. Let's ask the public, let's ask the media. Okay? Is it normal to do that? So personally, that is my take as to ano yung pinakamalakas, yun yung pagbabanta sa buhay ng no less than the highest officials of the land. How about the others po? Lahat. Amen. Actually goes to the merit of the case, but there's a presumption of regularity. So I think all articles have potential based on our review for conviction. Lance, and then Yun ang pinakamalakas, mga kababayan, sabi ni Atty. Ligutan sa kanya. Pero other private prosecutors, lahat anyang articles of impeachment, tingin nila makukonvict si Sara Duterte. Isang article nga lang po, makonvict si Sara, tanggal na siya, and perpetually disqualified, mga kababayan. So habang dahan-dahan na, mga kababayan, kitang-kita naman po ninyo, ready na yung mga private prosecutors. Habang dandahang umuusad yung impeachment trial, tuluyan na pong guguho ang political na kalasag po ni Sara Duterte. Dahil po, ang mga senador na inaasahan pong magtatanggol sa kanya, nalulunod na po isa-isa sa sarili nilang mga kasong kinakaharap, mga kasong kriminal. Kaya yung mga natitirang mambabatas, mapipilitan sila pong ilaglag siya. Sa oras po na tumambad, ang hindi po may tatangging ebidensya ng korupsyon. So ang Senado ngayon, na binubuo na lang ng 23 aktibong miyembro, ay nag-umpisa ng bagong liderato sa ilalim ng isang sesyon na may quorum na 12 senators. So upang makonvict, mga kababayan, si Sara Duterte, tanggal, permanenteng maban sa paghawak ng anumang public office, kinakailangan ng 2/3 vote na boto ng buong kapulungan o 16 mga kababayan na senador. So isang matibay na institutional na harang na kayang-kayang maabot kapag pumasok na po yung mga legal na argumento. Itong mga dating neutral o mga alinlangang mga senador, nag-aalinlangan na mga senador, unti-unti na pong lumalayo sa paksyong Duterte. Naalata ninyo? Dumidistansya na. Unang dumistansya at tumalon si Chis Escudero. Yung iba pa, mga kababayan, nakita ninyo sa hearing na pinatawag nila, yung Bugos hearing. 6 na lang yun nandoon. Dumidistansya na yung iba. So malamang napagtanto, mga kababayan, ng marami, na yung pagpanig po sa katotohanan ang tanging tamang landas bago magsimula po yung formal na paglilitis, upang hindi po sila iwanan at parusahan ng tiwala ng taong bayan sa darating na eleksyon. So ang Senado, mga kababayan, sa impeachment, hindi po siya politika kundi isang korte. Kung nagawang palitan ang liderato sa quorum na 12 mambabatas, mas madali pong mabubuo ang 16 na boto para sipain si Sara Duterte kapag yung mga ebidensya ay siya nang nagsalita, mga kababayan. Wala po kasing senador na magpapakamatay sa politika para lang ipagtanggol ang isang opisyal na walang maipapakitang malinis na depensa. So ang pag-iwan sa kanya hindi pagbaliktad. Ito po ay natural na pagtakas mula sa isang lumulubog ng barko. Sinking boat na po ang Duterte. So hindi kaya pong isalba ng mga natitira pang kaalyado ni Sara gamit po yung mga political drama at kasinungalingan pagdating po sa impeachment. Dahil ilalabas po
ng House Prosecution, yung official na ulat sa AMLAC, doon mabubuyagyag mga kababayan, mabibilad ang bilyon-bilyong katagong transaksyon. Kinumpirma mga kababayan ng AMLAC yung kabuuang 6.77 billion sa covered and suspicious transaction ang sabi nakatala sa mga bank accounts ni Sara Duterte at ng kanyang asawang si Man Scarpio. Mula 2006 hanggang 2025-2026. Lantaran po yung naging pagsisinungaling ni Sara sa kanyang salain. Mula 2019, idiniklara po ni Sara na wala siyang cash on hand o mga bank deposits. Yun ang lumabas doon sa hearing ng Justice Committee, remember? So ang lantarang kontradiksyon na ito mga kababayan sa pagitan ng kanyang sinumpaang deklarasyon at saka yung aktual na bank records. Isang prima facie case ng perjury at hindi maipaliwanag na yaman. At lumalabas mga kababayan, ito'y may connection ito mga perang ito sa pogo, sa drug money, etc. etc. So hindi na niya, with all these documents na nalantad, hindi mo na pwedeng ibenta sa publiko, sa taong bayan, yung kwentong simpleng buhay. Kung ang mga bangko mo ay may bakas ng mga pundong galing sa Farmally, sa pogo, in worse, allegedly sa illegal drugs. O ngayon, yung kanyang mga kalyado na senador, nalulunod na rin sa kanya-kanyang kaso na kanilang kinakarap tulad ni Jinggoy, nakulong na po si Jinggoy dahil sa kanyang sariling kasong plunder amounting to 573 million. Si Rodante Marcoleta may plunder case din, 75 million. Si Bongo may banta ng warrant of arrest mula sa ICC at malamang maharap din sa kasong plunder. Si Bato de la Rosa, alam na ninyo, pugante na siya, mga kababayan, dahil sa ICC warrant. So nakita ninyo yung kanyang mga kalyado. Yung isa, nakakulong na po sa kasong plunder. Yung isang may kaso din na plunder, may travel ban na rin, si Marcoleta. At yung iba naman, si Bongo, ay may civil warrant of arrest mula sa ICC. So, kung yung kanyang mga political shield, yung mga kaalyado niya na mga senator judges, may kanya-kanya na asunto na kinakaharap, abala sa pag-iwas na makulong, yung kanyang kalasag ni Sara, ay hindi lang may lamat, kundi ito po ay durog na. Ngayon, dito tayo sa magkapatid na Villar at iba pang senador. So taliwas po sa swerte, sinapit ni Loren Legarda na hindi idiniin ng 18 mga kargadores. Ang magkapatid naman po na Villar ay nasa gitna din sila ng matinding pagsusuri. So ang kanilang pagboto o posibleng pagboto na i-convict si Sara ay hindi lamang para isalba po ang kanilang mga sarili, kundi haharap din sila siyempre sa mga ebidensya na wala ng lusot sa taong bayan. Now, napansin po ninyo na si Mark Villar hindi kasali doon sa safe na, di ba, mga kababayan? Yung presko ng 18 mga kargador sa tabi ni Robin Padilla, sa opisina ni Robin Padilla, taasan pong idiniin nitong 18 mga kargador ang pangalan ni Mark Villar sa mga sabi nakatanggap ng bilyon-bilyong maleta, pera na nakalagay sa maleta. So ang masakit sa paksyong DDS mga kababayan, ginawa yung press conference nitong mga kargador sa mismong tanggapan ng kilalang kaalyado ni Sara Duterte'ng senador na si Robin Padilla, na patunay na nagkakanya-kanyahan na sila. Ibig sabihin nun, nilalaglag na si Mark Villar. At isa pa, ang hindi maitatagong katotohanan mga kababayan. Si Mark Villar, si Camille Villar, naharap sa kaso na market manipulation, remember, sa Securities and Exchange Commission. Ngayon, naharap sila sa kaso, pagkatapos, pag pinagtanggol pa nila, yung Duterte, si Sara, tuluyan na po na mawala ng tiwala ang publiko sa pamilya Villar. Kaya malamang
pipiliin na lang nila yung hostisya. Lalo at pag nakita nila mga kababayan yung lakas ng ebidensya laban kay Sara Duterte. So nagets ninyo? So, in conclusion mga kababayan, dahil si Jinggoy ay nasa kulungan, si Marcoleta may plunder case, si Bongo at Bato hahabulin ng ICC, at ang magkapatid na Villar ay maaring tumitig sa hindi matatanggiang ebidensya ng AMLAC, tuluyan na pong guguho sa tingin lang natin yung shield ni Sara Duterte. So kahit anong sigaw po ng political persecution ng kanyang kampo, hindi na po kayang burahin ng mga propaganda. Ang AMLAC records, bank transactions, yung SALN inconsistencies, at bilyon-bilyong tanong na posible mga kababayan na tuluyan ng magbaon sa political future po ni Sara. So ang katotohanan ay wala na pong lusot sa taong bayan. Spreading and lifting cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.